Pinoy, ito po ay napakaganda, napakabuti po sa Mindanao. Dahil po ito ay kapayapaan. Yung mga masasamang tao, hindi sila makagawa ng masasama dahil mahuhuli sila. Probably, yung mga ganong situation, it depends na lang sa tao. Kung anong sign man yan, if ever magkaroon ng aberya or magkaroon ng conflict in decision making, probably hindi naman mangyayari yung peace na yan. Unless otherwise, may mag-give ng isa or other will be receiving na lang. Sa pamamagitan po ng signing isang araw, sa akin lang po, talagang malaki may itulong po yan sa atin. Lalo na kayong mga Christian at saka mga Muslim, baka dyan, sa pamamagitan po niyan, diyan po tayo magkakaroon ng kapayapaan na yung mga Muslim at saka Christian magkaroon ng yung kumbaga ano ba yun yung kung ano man yung hindi na pagkakaunawaan sa pamagitan yan, diyan po tayo magkakaroon ng kapayapaan. Kaya as ako, sangayon po ako dyan. Nagpapatuloy ang PTV Special Forum tungkol dito sa Framework Agreement ng Bangsamoro at nakita natin sa ating VTR, Mark, talagang sang-ayon ang ating mga kababayan and most of them are hopeful na talagang this Framework Agreement will bring lasting peace sa ating rehiyon sa Mindanao. Pero sa mga hindi sang-ayon at merong nagsasabi nga po, Cathy, na hindi daw po ito legal at unconstitutional itong framework na to. Gusto ko tanungin si Professor Ferrer, ano ang paghahanda natin, Prof, para madipensahan ang legalidad nitong framework agreement na ito? Alam mo, siguro unang-unang pinakamaingat na dyan ay ating presidente. Kasi sino bang mai-impeach kung unconstitutional nga ang mangyayari? Hindi ba siya ang unang malalagay sa alanganin? So, bago kami pumirma, pumayag sa isang formulation, isang sentence dyan, isang salita, nakonsulta na po natin yan sa iba't ibang mga tao, tulad ng mga dating retired Supreme Court Justices, hiningi natin ang kanilang opinion. Halimbawa, yung sinasabing ministerial form of government, pwede ba yan sa loob ng ating konstitusyon? At ang kanilang opinion naman, gayon na rin ang opinion ng DOJ, na siyang unang naglalabas talaga ng legal opinion sa mga usapin na to, ay pwede yan mapanindigan doon sa spirit of at saka yung actual words na makikita natin sa Article 10 ng ating Constitution. So may confidence po tayo na papasa po ito sa test of constitutionality because in the beginning, from the very beginning, yun po ang aming guidelines. It has to be within the Constitution but within its flexibilities. So ibig sabihin, we really have to be creative dito sa mga i-design natin dito. Isa nga sa pinaka-vocal na pag-voice out ng kanyang opinion at pagtuligsa dito sa framework agreement na ito ay ang pinuno ng MNLF na si Normy Suarez. At sinasabi niya na ito daw ay ang mangyayari dito ay yung mga miyembro ng MILF ay babalik sa MNLF. Sana hindi naman. Sana hindi naman. Pero tanungin natin si Dean Wadi, ito po ba ay posibleng mangyari? Yung world of possibilities na yun palaging mayroon, lalong-lalo na sa Mindanao. Kasi nga, tulad ng nabanggit kanina, ay ang nangyari tuwing mayroong grupong pipirma ng kasunduan sa gobyerno, mayroon palaging breakaway group na nabubuo. Matatandaan natin nung 80s and 90s, no? Na-organisa yung Abu Sayyaf. Na-organisa yung Islamic Command Council or ICC, na-organisa yung Moro Islamic Liberation Organization. Ito yung 80s and 90s. Sa panahon ngayon, panahon ng MILF, no, nung nagkaroon ng MOA-AD na hindi napirmahan, ay lumabas na nga yung grupo ni Umbrakato. No? So, ibig sabihin, yung posibilidad na ngayon, mayroon at mayroon palagi. Dahil tulad nitong position ni Normy Suarez na pero tingin natin parang hindi lang siguro maayos yung ang pag-uusap nung gobyerno at ng Moro National Liberation Front. Sa pagkatanda natin, ang huling pag-uusap ng dalawa was February 2012.
nung nagkaroon ng huling peace review ng peace agreement. Ang hindi ko rin maintindihan, bakit parang biglang iniwanan yun ng gobyerno ay hindi na tinuloy? Kasi kumbaga, parang binigyan din natin ng pag-asa ang Moro National Liberation Front. No? Nabanggit nyo na nga rin po yung peace review. Gusto ko nang tanungin si Prof. Ano pong mga steps natin dun sa peace review para nga ma-transition yung MILF at hindi sila mag-resist dun sa mga pagbabago, Prof? Ilang tulong na tayo with the MNLF. Indonesia ang nagpa-facilitate ng talks na to, kaya sa Indonesia din ginawa yung review process na nakaraan, minsan sa Solo, minsan sa Bandung, Indonesia. At nailatag naman doon sa pag-uusap na yon yung ilang mga hakbangin na dapat gawin. Isang aspeto ng pag-uusap ay yung participation ng MNLF sa arm reform. Kung titignan niyo po ang ating officials ngayon sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, yung ating mga appointed officials, marami sa kanila ay galing sa MNLF. At ito ay isang paraan para talaga maging kabahagi sila sa pamumuno at sa pagre-reforma ng kanilang lugar. Bukod doon, meron sinasabing mga kailangan pang ilagay na amendments doon sa ating batas, yung Organic Act in Muslim Mindanao. Binilang natin to, may mga 40 aspeto na amendments na sinasabi. Yung iba dito actually hindi kailangan legal amendments ng Organic Act, yung iba ay batas na pwedeng isagawa ng kanilang Legislative Assembly, pero wala pong contradiction doon because all of these can be incorporated into the new law that will be created at magdadaan din yan sa participatory process. Si Professor Casiple naman, kasi puro political structure yung ating napag-uusapan, pero ang MILF ay merong armed component. Sa katunayan, 15 to 17,000. At maraming baril at mortar. Tanungin natin si Professor Casiple, sa pangyayaring ito, ano ang mangyayari dito sa mga fighters ng MILF? Well, ang dapat sumagot yan yung panel Kasi yan ang subject ng susunod na mga negosasyon, ano? Yung decommissioning, etc. Yung usapin naman na lilipat sa MNLF, ang claim na yon ay kay Chairman Nor pa yan. Hindi pa yan validated sa field. At in fact, dinideny ng MILF yan. Ako, tingin ko, walang ganong klaseng kalakihan na danger dito. Ang malaki ditong factor, kung ang mamamayang Moro mismo, ang broad section dyan, ay tutol sa nangyaring framework agreement. Kasi nandun yung fertile ground para yung mga nagtumututol ay mag-gain ng strength. Kung wala yung ganong factor, hindi magkakaroon ng ganong klaseng problema o ganong kalaking problema sa usapin ng armas. Princess? Okay. At ngayon naman, no, talagang maganda itong ginagawa natin, no, yung open discussions regarding dito, hindi lang dito sa between GPH at ng MILF. Maganda rin na itong mga audience natin, may mga Muslims and non-Muslims. And this time, titingnan natin at papakinggan rin natin itong tanong ng ating non-Muslim friend mula sa Trinity University of Asia, si Julio Coteng. I'd like to direct my question to Mr. Ramon Casiple. Now, there has been a Bangsamoro framework that was done during the administration of Gloria Arroyo, right? And there was a lot of criticism. So what's the difference of that framework from of Arroyo and then Aquino? I also have a question for you guys, for the youth. Kasi I am from Cordilleras, and there was a provision before that it will become an autonomous region, but the people had actually voted for no autonomy. So we are administrative region, and we are better living folks out there. So hindi nyo ba nakikita na nag-work doon na hindi kami autonomy? Thank you. Okay. Unahin natin yung question for Mr. Casiple. Well, Linawin lang po malaking natin. kaibahan, unconstitutional yung isa Deklarado na yun, ano? Kaya mahirap i-compare dito unless makita natin yung challenge, kung may mag-challenge man sa Supreme Court. Pero yung malaking nawala kasi, halimbawa yung term na associative state na nandun sa MUAID ay wala dito. Maliwanag yung framework ng Bangsamoro na within the autonomy provisions ng konstitusyon. At walang usapin pa dito, at least so far, na nangangailangan ng pagbabago sa konstitusyon. So, hindi ganun ka-controversial ito for non-Moro. Yun kasi yung naging issue ng MUAID before,
napakalaki nung issue ng dismemberment, ng Philippine territory. Rightly or wrongly, ganun ang interpretasyon ng MUAID. Dito hindi nag-come up yung ganung criticism in a serious manner. Bibigay ko ng opinion doon sa Cordillera. Kasi ilang beses na nag-try pero hindi pumapasa sa test ng botante. Pinakamalaking usapin yun, yung plebiscito. Until that point is reached, na merong consensus or mayorya ng mga taga-Cordillera ay mag-decide. Okay. Hindi pwede magkaroon. Pasagot din natin yung mismo mga youth na tinanong din about their position on kung autonomy ba talaga o administrative region. Maganda pong tanong yun na nagaling yun sa youth. Yung awareness na actually the Philippine Constitution, sinabi doon na there shall be 2 autonomous region in the Philippines, one in the Cordillera and one in the autonomous in Muslim Mindanao. So yung question na autonomy ba talaga yung solusyon? Kasi you're comparing that you're an administrative region where pero mas maunlad ang CAR kaysa ARM. Sagot po dyan is iba talaga, unique yung experience ng ARM at yun nga, yung peace process din sa ARM ay unique. Tapos there has been a continuing rebellion there from MNLF. You had the MILF, so continue yung struggle doon for the Muslim Mindanao self-governance. At alam po natin yung history, gumawa ng solusyon ang ibang leaders natin ng all-out war. So malaking epekto po talaga yung war, yung cycle of war and poverty in arms. So kung i-compare mo siya sa CAR, I think the comparison is different. Kasi ARM talaga has different factors why there's poverty and conflict. So of course, part of that is yung issue ng good governance, which is in-address lahat yan, yung issue ng good governance through reforms, at itong structural reform na gagawin na from ARM, ayusin yung autonomy niya at saka yung empowerment ng Moro through this Bangsamoro na region. Okay. Maraming salamat. Tasnim, ang dami ko pa sanang gustong tanungin. Napaka-interesante nitong topic na ito. Lalo na, hindi lang sa konteksto ng Mindanao, pero maging epekto nito sa buong bansa. Pero dahil, Cathy, ida-draft pa naman yung basic law, marami pa namang mangyayari ito. Ang usaping peace sa Mindanao, especially in the Bangsamoro region, ay hindi po nagtatapos sa araw na ito. Kaya, pero hinga natin ng panghuling mensahe ang ating mga panauhin. Umpisahan natin kay Professor Miriam Coronel Ferrer mula sa Peace Panel ng ating pamahalaan. Yung katanungan, huling katanungan, sinabi nga, no? Kasi ang talagang, at bottom line, we are going through a democratic process. Pag ang binoto ng tao, ayaw nila, kamukha nung nangyari dun sa kalakhan ng probinsya na dapat sana ay maging kabahagi ng Cordillera Autonomous Region, yun ang igagalang natin, yung boto ng tao. Kaya malinaw na malinaw dun sa ating framework agreement, lahat yan po ay dadaan sa democratic processes. All those who will be asked, everyone who will be affected will be asked. Their concurrence will be elicited through the referendum. Wala pong imposition na igagawa dito. Yun lang muna po. At mula naman sa business sector ng ARMM, Sir Edgar Bulisep. May kasabihan ho na the only thing that's constant is change. While we celebrate this victory of the framework agreement, napakarami pa rin hong uncertainty kasi hindi natin kontrolado ang bukas. Nababanggit na nga kanina yung mga maraming papaano. We can only have control of ourselves, and maybe we can start with us na nandito, yung mga pumirma sa framework agreement, yung nag-participate sa process na yun. Sa amin sa business, sabi nga, the land is there, the people who are longing for jobs are there. So in a small way, kahit for everyone that's employed, mayroong 10 kumakatok pa rin doon sa company. Sabi, sir, kahit kalahati nung tinatanggap nung kapatid ko, patrabahin nila ako, basta makakain nila ako 3 beses isang araw. Yung mga ganong sitwasyon. So, we will continue to pin our hopes on this. And as we celebrate nga we celebrate victory or life one day at a time. We should never lose hope, and we should continue to give our
our output to those who are concerned, kasama na ang a process like this. Thank you. Lose hope. Oo. Talagang importante. Celebrate our We victory don't have a one day choice. at a We time. should always hope. Okay. Sunod naman natin hingan ng kanyang mensahe, si Professor Mon Casiple. Well, isa lang sigurong pwede sabihin, ano? Hindi pa tapos yung proseso, marami pa posibleng problema. Ang napakahalaga ngayon yung pagbigay natin ng chance, ano? Sa framework agreement na mag-develop into a permanent agreement. Of course, mahalaga ding pakinggan yung mga kritiko, pero hindi dapat maging hadlang ito sa proseso. Parang give peace a chance. Okay, at mula naman sa University of the Philippines Institute of Islamic Studies, Dean Julkipli Wadi. Mark, siguro ulitin ko yung mga ibang panawagan natin doon sa mga ibang forum. Siguro doon sa mga hindi pa parang umaayon, no, yung kanilang pananaw, oposisyon dito sa framework agreements. Siguro habaan lang ang pasensya ng pamahalaan sa mga grupong ito at I think a constructive and creative engagement has to be pursued because I think test din ito ng determination, no, ng gobyerno kung paano nga ba niya talaga i-transform yung mga negative impressions na yon or position into something positive para kumbaga magiging ingredients yon na maisulong nga itong transition at by 2013 maayos yung bagong entity na Bangsamoro and thereafter na parang mas kampante tayo na mayroon ng panibagong umaga ang mayroon sa Muslim Mindanao. Maraming salamat po, Dean Wadi. Mula naman sa sektor ng Kabataang Moro, hingan natin ang mensahe si Nash Kasim. Sa hanay po ng Young Moro Professionals Network, kami po ay nananawagan ng pagkakaisa na tangkilikin natin, suportahan natin ang framework agreement at tulong-tulong tayo para makamtan natin ang tunay na kapayapaan. Sa pamamaraan nito, itong nangyaring successful signing ng framework agreement ay magkakaroon ng chance ang kapayapaan, magkakaroon ng chance ang mga mangisda pumalaot, magkaroon ng chance ang mga magsasaka bumalik sa kanilang sakahan, magkaroon ng chance ang mga estudyante para magpatuloy ng kanilang pag-aaral na hindi sila absent dahil ginagawang evacuation center ulit ng kanilang schools, magkakaroon ng chance ang mga tao sa Mindanao magkaroon ng normal life. At siguro panawagan din siguro sa ibang mga sektor ng pamahalaan at ng ibang ahensya magpalabas ng statement of support sa itong nangyayaring peace process. Yun lang po. Salamat, Nash. At mula din po sa grupo yan, YMPN, Mads Vincent Ibrahim. Definitely, we have to do something about the condition of ARM. We believe that the improvement that we're looking for ARM is with us now, which is the Bangsamoro. We as the representatives of the youth sector, we are calling upon the youth, whether Moros or non-Moros, to be more proactive, to be more vigilant, and to open your minds to this agreement. We hope that you definitely give peace a chance and give this agreement a chance. A chance, maraming salamat sa iyo. At mula pa rin sa YMPN, si Tasnim Kadar Abdul Rauf. Magandang hapon ulit. Alhamdulillah, we thank God for this milestone in the peace process. We thank both parties. Nakita natin yung political will ng ating presidente at sa side ng MILF na nagkasundo sila. I think instead of fears and doubts na yung tanong na baka maging failure na naman to, the better question is how can we all contribute, ensure that this time around the peace process will work, that it will benefit all, that we have seen that war was never a solution in our country. We call on all youth, Muslim or non-Muslim, all Filipinos to unite. Our elders, this is for the benefit of all. It's not about personal interest. It's about achieving just and lasting peace. Let's all rally for peace. Let's all give peace a chance. Thank you. Okay, maraming salamat sa lahat ng ating panauhin. 4 na dekada na nga pong nangangarap ng kapayapaan ng ating bansa. Noong Lunes, October 15, ito na nga ba ang umpisa ng kapayapaan hindi lamang po sa Mindanao, ngunit sa buong Pilipinas. Umaasa po tayong lahat na ito na ang hudyat ng kapayapaan. Maraming salamat po. Ako si Cathy San Gabriel.
Ako naman po si Princess Habiba Sarip. Alhamdulillah at sa naganap na peace agreement signing nitong Lunes ay masasabi nating binuwag na nga nito ang pader sa pagitan ng gobyerno at MILF. At sa pagbuwag na ito, ibig sabihin ay sisimulan na naman natin ang pagtatayo ng magandang relasyon sa pagitan ng dalawa. Sana'y dalhin natin ang pag-aasa ng maayos at matatag na samahan ng mga ito upang tuluyan ng matupad ang magandang bukas ng ating mga kabataan. Sa bawat hakbang na may malinis na layunin para sa ating kinabukasan, ang kailangan ay pagkakaisa, tiwala at pagkakasundo sa maraming bagay para mapakinabangan po ito ng mas nakararami sa atin. At tulad ng panalangin ng marami sa atin, sana po ay talagang ito ay magbunga sa kapayapaan at pagkakaisa. Ako po si Attorney Mark Castrodes, nag-aanyaya hanggang sa susunod na Biyernes sa kaparehong oras, dito lang sa inyong telebisyon ng bayan. Ito ang Mindanao Peace Process, a PTV Special Forum.